And yes, guys, welcome to Benny Davis Live. Good morning, good afternoon, good evening to all our fans, followers, and viewers. Kabidabs online, abroad, and worldwide. And hello to my partners, to my co hosts, Johnny Rhythm in Pennsylvania, and of course, dear Tina in the Philippines. Hello sa inyo. Go ahead, guys, before we introduce our special guest for today. Kindly say hi also to all of our viewers who are watching right now. Go ahead. Gandang umaga sa inyong lahat. Welcome to Davis Live. I'm Tina and I'll be your co-host for today. I'm here in Manila, Philippines. Kamusta ka, Tina? And kamusta ka din? Johnny Rhythm? Direct Johnny, hindi niyo ako sinamahan. Hello, What? hello, beautiful people of planet Earth. Hello, Sir Benny. Ayun. Yes, hindi niyo ako Musta sinamahan. na-miss ka namin? Sandali, winala mo kami sa Ako ba nawala? Lahat Uy, tayo nawala. ba't ano nangyari? Ba't lahat tayo nawala? Sandali lang, sandali lang. Naka-add naman tayo. Ba't ganun? Sandali. Nakikita mo yung sarili mo, sir? Oo, nakikita ko yung sarili ko. Ayun. Ano nangyari? O yun, dali. Sandali May lang. O yun. glitch. Nag-glitch ang aking StreamYard. But anyway, sayang hindi nyo ako nasamahan last week. Ang ganda at ang galing ng Grabe. ating special And guest last week. nga pala, I would like to grab Generosa this moment, Magsaysay. no? I would like to grab this moment to thank Miss Generosa Magsarili. Generosa, very generous. Yun ang ibig sabihin niya. And thank you for sharing your journey with us, no? Sa world ng fashion design. Thank you so much. And thanks in advance for the Barong hoodie. Yeah, hope Diba? you guys have watched Barong hoodie, social. her creations. Yeah, Barong Hoodie and a whole lot more. Grabe, napaka hindi matatawaran yung mga grabe na yung nag-research Yung talaga creations ako niya, dun sa no? mga designs niya eh. Galing, sayang. Oo, mga Samahan ako. creations, But grabe, anyway, ganda. Galing. sa mga hindi pa ho nakakapanood dun sa episode Namiss na ka you namin, guys Sir can Benny. still watch it. Ako rin, namiss ko kayo. Parang tagal natin hindi nakita-kita. Oo May nga, isang buwan parang ba? isang buwan. Oo, parang taon. Busy kayo eh. Wala, Nasa na-busy work eh. ka. Na-busy. Tapos si Tina, may reunion May sila. family So, syempre, mas birthday. importante Yes. yun. Pero yun But yun. yeah, it was really a good experience. Miss Generosa Magsalidi, thank you so much for sharing your Yes, thank wonderful, Thank you so amazing much, journey. Ma'am Generosa. O yun. But moving on with the show, ito yung guest naman natin for today. Isa na namang napakagaling and promising artist from Virginia. Okay. Ano? Bahay Intro ko. na natin? Sige, sige. Okay. All right. Okay, so Tina, you ladies can and go ahead. gentlemen, our guest for tonight is a man of many talents. Since 2021, he has been shaping young minds as a math teacher in Prince George County, Virginia, and recently made history as the first Filipino in his school county to be named Teacher of the Year. But his passion goes beyond the classroom. He's also an event planner, coordinator, and host, bringing Filipinos together through affordable and meaningful celebrations in Virginia. On top of that, he's a talented singer who has been performing in malls and parks in the Philippines since 2016 and at Filipino American events in Virginia and North Carolina since 2021. And his talent has taken him to bigger stages, winning fourth runner-up and the Social Media Award in the Star Makers International Competition last July of 2024 in Los Angeles, a contest by ABS-CBN Star Music, featuring 37 contestants from different parts of the world. He has also opened as a front act performer for many Filipino artists who have come to the US, proving that his passion for music is truly unstoppable. And this April, he will make a special appearance in a live concert tribute for the late April Boy Regino, presenting his son JC Regino at Crescendo Studio. With his dedication to education, events, and entertainment, he continues to inspire and uplift the community. So, let's give a warm welcome to Mr.
Jace Pasigay. Jace, welcome to the show. Hello po. Asan yung applause ko? Sindali. You know. Hello po. Hello po sa inyong lahat. Lahat ng nanonood, kamusta po kayo? Opo. Yun. Go ahead, Jace, please. Go ahead, greet your fans, followers, viewers, family. Go ahead. Okay, so yung family, I want to greet my family first po na nasa Pilipinas po ngayon. My nanay and my ate and my bunsong kapatid and also all of my kids there. Hello po sa inyong lahat dyan. Sa mga kaibigan na nanonood also from Philippines and also here sa Virginia. Hello po sa inyong lahat. My co-teachers, colleagues, and my American colleagues also that they're watching, so I'm going to speak in English. Hello everyone. Thank you so much and all of my support. Hello po sa inyo. Kailangan mo rin batiin sila isa-isa. Ay, ang dami po. Alam mo, meron na. Hello po sa inyo lahat. Time naman, pwede. Jake, salamat ha. Go ahead. Sige. Nagpapasalamat ako unang-una kay Jace kasi sa kanyang busy schedule. I'm not sure if you guys are on spring break or you are still ongoing with your spring school. So, naka-spring break na ba sa Virginia? Sakto, kasi today nag-start yung spring break namin. Wait, galing ng timing. Uy, ang galing. Okay. Swerte talaga, no? Tama. Bago kita tanungin, bago ka namin tanungin ng sandamakmak bago ka namin gisahin. Allah. Ayun. Oo. Hindi kami magtatanong tungkol sa love life. Pero unang katanungan ko muna, ano inulam mo ngayong gabi? Ay, naku. Ay, matutuwa po kayo kasi kakataan ko lang 15 minutes ago sa Jollibee. Uy! Bawal ba? Hindi sarap na. Hindi. Bawal manginggit. Bawal manginggit. Bawal manginggit. Sa Jace. Ay, talagang interesado. Ano ba? Para naman, si Ma'am Tina naman, kapitbahay nyo lang Jollibee dyan sa BFP. Manginggit pa eh. Nagsarayo, pero bawat corner naman meron talaga dito. Kaya nga, dito, nakamalapit dito is 6 hours eh. Oo. Layo. Four hours. Yeah. Virginia sa Richmond, malayo ka ba sa sa Virginia Beach? Medyo mga 2 hours. Pero meron kayong sariling Jollibee dyan. Dito sa Richmond, wala. Sabi mo Jollibee, saan ka bumili ng Jollibee? Hindi. Nandito kasi ako ngayon sa hotel. Nandito ako sa Alexandria. Okay. Uy, ba't binuko natin si Jace kung nasa siya baka Oo nga. hindi dapat sabihin ng location. Nandito lang ako ngayon sa Alexandria. So, 15 minutes away lang yung hotel. Siyempre, white na. Sarap naman ng Jollibee. Ma'am Tina, yung in-order ko, siyempre yung crispy fried chicken. Oh, yeah. Chicken Joy. Malaki. Ang chicken dyan. Sakto lang, pero iba lasa sa Pilipinas, promise. Ano eh. Kasi favorite Iba. ko yung chicken sa Pilipinas. Totoo. Ibang manok natin. Iba yung manok sa atin. Iba yung manok sa atin talaga. Yung spaghetti, ano ba to? Food, review. Parang food show. Hindi kasi nung pisa mo ng inggit. Jay, saglit lang. Saan ka sa Philippines muna? Saan kayo sa Philippines? Province mo. Actually, di po ako lumaki sa province. Pero yung tatay ko sa Negros Occidental. Yung nanay ko po ay Cotabato. Pero kami po, lahat laking Manila. I don't know if Muntinlupa. Ay, sa loob o sa labas? Sa labas. Sa labas. Kapit-bahay namin ni Sir Ma'am Tinang Muntinlupa kasi we're from Parañaque. Oh, yep. That's right. And Las Piñas. Las Piñas. So, si Zoe taga ron, Las Piñas. Correct. Ako naman nagagawi lang ako dyan kung may pupunta. Kung may kaso siya, nasa loob. Huwag na. Nagagawi ron. Yun. Tatanungin ko na si Jace. Jace, off the air earlier,
you mentioned you finished your degree in the Philippines with your education. So how long were you teaching in the Philippines again? And then gaano ka na rin katagal dito sa States na Before you decided to migrate migrate to the here in the US. States? Oh yeah. So in the Philippines, I started teaching 2016. So I was teaching in a private school. I don't know if I'm allowed to say the school. Am I allowed to? Oh yeah. So I'm allowed to because that is my beloved school, and I'm so thankful for them. Colegio San Agustin. I was working there for 5 years. And then pandemic came, I was just at home and feeling na parang, sige nga, maghanap ako sa internet ng mga something na pwede kong gawin. Ayun, luckily, dito ako napunta, dito ako dinala. So, right after pandemic, quarantine sa Pilipinas, 2021, nakadating na ako dito. And 4 years ko na dito sa Amerika, so total of 9 years sa teaching. Ganun naman. So, while pandemic, nag-a-apply ka na ng job here sa States as a teacher? Actually, lang po talaga yung parang try lang kasi walang magawa. Swerte sa lahat naman ng may walang magawa siya ang sinerte. I have this friend na siya yung sobrang gustong-gusto talaga. So, sabay kami nag-aasikaso that time. So, yun. Would that 4 years being here in the States, would it be the same school for that entire 4 years? Yeah, actually yes po. Good thing I'm just so lucky kasi napunta ako sa isang school na maganda yung environment na parang I can feel I'm at home, parang ganon. Na parang I'm accepted, I'm seen, and I'm valued even if I'm Asian, Filipino, parang they consider me as walang diverse talaga, walang discrimination. Yeah, I don't feel that actually. I don't feel that. And the age bracket of the students you're teaching, are they middle school or high school? They are middle school, so I have 12, 13 years old students. Di mo matigas ulo ng mga yun? Sa totoo lang. Nung first year ko dito, honestly po, parang gusto ko mag-give up kasi parang kami lang lalamunin. Hindi talaga pwede. Totoo? Seryoso? Hindi pwedeng mabait eh. Hindi talaga kaya. Talaga pwede. Pero yan. Sobrang hirap. Ang dami ko rin mga kaibigan mga teachers sa North Carolina, ganyan din ang experience. So ginagawa namin sa kanila, lalo sa mga bagong dating, nag-gather kami ng mga bagong dating ng mga teachers or in Filipinos in general, Then gumagawa kami ng event, parang meet and greet, parang ganun ang ginagawa namin. And then ang may spearhead sa amin si Jay, nag-focus siya sa mga Filipinos, tinatap niya mga ibang Filipinos to help makatayo yung mga kababayan natin, mga bagong dating dito. Ayun si Vincent. Ayan, may bumati na. Hi, Vince. May OG producer. Boyfriend ko yan actually, si Vince. Super ganda ng boses. Mabuhay ka, JC. Ay, grabe. Kuya Vince, may OG producer ko yan. Yung mga unang nakadiscover sa... Vince, kanina kunento ko nga na nag-meet na kami sa North Carolina during Pulse Appearance concert. But anyway, sorry. Going back lang, Jace, mahirap bang naging adaptation mo from syempre Filipino teaching culture, tapos biglang nandito na ka na sa western world na Western Hemisphere. Yung respeto nila parang magkaka-level lang tayo. I call you Jace, not Mr. Pasigay. So paano yung naging adjustment mo doon, Jace? Well, honestly, yung adjustment, how can I say that? Kasi good thing I have this whom I call my American mom, na in those times sa sobrang nahihirapan ako because of classroom management. And I'm so used to the Philippines na parang when you get mad at them, they will just right away shut up.
Kasi Filipino culture, alam mo, respeto, may nagalit, tahimik agad. But in here sa Amerika, I experienced na even though I keep on, shouting, telling them, and they keep on getting mad, wala eh. They will just keep on going. Tapos parang hindi siya mapikigil kasi sasabihin pa nila sa'yo, what did I do? Like, paulit-ulit, wala, non-stop. And and good thing I have this American mom nga, and my colleagues, the principal also that I work with. Well, I learned you don't need to make everything a big deal. You learn, choose your battles, and you just really need to start, as an authority. Pwede sa classroom, pwede ka nilang labunin, mahirapan talaga. So ito yung first year of teaching mo dito sa Virginia. Pero after that, naging after that, the good thing is kasi I know na what work and what don't work. Kaya okay na naging lahat ng... So 4 years ka nakamo, no? So 2021 to nangyari. Nung bagong Uy, and congratulations, Jace, ha? Teacher of the Year lang naman po si Jace. Kasi ang bilis, ha? Galing, ang bilis. Alam mo, kung magiging estudyante ako ulit, magiging teacher ko si Chris, magaling ako sa maths. Yo. Ikaw? Matulog. James, sa lahat ng subject, bakit math? Yun muna ang tanong ko sa'yo. Bakit math? Ay, every time din tinatanong sa akin. Kasi dahil ba gusto mo mahanap ang X or Y? Joke. Ay, nako, yung Y siguro. Pero honestly po, parang ang pinakakwento ko lagi na, I'm really not good at math when I was in grade school. Grade 1 to grade 3, parang yun, average students. Until I had this grade 5 teacher na parang the way niya ituro yung math is engaging, masaya everyday, parang doon talaga ako natututo. And after that, parang gusto kong kumuha ng accountancy, gusto ko mag-engineer, maging architect, basta lahat gusto ko nang pasukin pagpunta ng college. And that's because of my grade 5 teacher. And I wanna, shout out my grade 5 teacher, Mr. Canasa. Uy, shout out po, Miss, sa teacher ni Jace. Naalala ko pa siya. Correct. Oo. Saka sa Manila, Jace. Sabi mo, math play dead. Jace, saan ka sa Manila? Sa Muntinlupa, kung nakikinig ka. Oo, nga pala. Nawala ako, nawala. Sa labas. Sa labas siya. Oo. Jace, pero, di ba, math, parang, ako, graduate ako ng business management. Tinatanong lagi ng mama ko, di ko alam kung paano ka nakagraduate. Kasi may mga math din. So, for sure, ito kagad yung nakita mo, pagka-graduate, ito, magma-math teacher ako. Yun na kagad yung na-visualize mo, na-manifest mo. Hindi rin. So, being a teacher, honestly, happened by chance, not by choice. Parang I keep on telling this story sa mga, kapag nagtutok ako, kasi destiny brought me here, honestly. When I graduated in high school, as with all humility po, as valedictorian, parang honestly, that gave me the opportunities para kumuha ng iba't ibang courses. Pero due to financial, difficulties that time, parang gusto ko maging accountant. At that time, hindi pa libre ang tuition sa Pilipinas. Kahit 2,000, wala kaming ganun pang tuition. So, when I saw this university sa Manila, yung Philippine Normal University, then they told me na pag scholar ka, don't need to pay anything anymore, pero magiging teacher ka. So, you just need to choose the subject. So, yeah, that's why I chose math. Kasi yun lang yung align sa alam kong magugustuhan ko. Galing naman, di ba? And look at you now, Jace. Lain na narating mo. Mula Muntinlupa, Colegio San Agustin, Virginia, Richmond lang naman. And Teacher of the Year.
Oo okay. nga. Actually, ako saludo ko sa mga teachers. Before, akala ko madali yung... Before, nag-work ako sa isang preschool before. Akala ko, sobrang chill lang yung buhay ng teacher. Kasi di ba pag nakikita mo, parang lang sila, lesson, tapos sila. But you know, sobrang, talagang parang nag-times 10 yung level of respect ko for the teachers. Kasi, it's more than that. Yun nga, yung kwento mo kanina, yung pag-manage ng mga bata, imagine mo, sa'yo, teenagers, so ano yun? Oo, di ba? Oo, Saway yan. grabe. Matutuyan talaga ako Maraming ng salamat boses. dahil talagang yung service mo as a May mga- teacher, like, commendable. Thank you. Galing. Sobra. Segue Saludo naman. talaga. Segue naman tayo, Jace. Yun. From education, of course, being a teacher. Paano mo naramdaman na marunong ka palang kumanta? Ayun. Paano nagsimula ito? Ano ang istorya nito? Pwede mo bang maibahagi sa amin? Sige. Meron ka bang iniidolo? Something like that? Oo. Well, ang pinaka-iniidolo ko po sa pagkanta, yung ate ko, my sister is a contesera na bumibire, magaling kumanta. So parang siya yung nilook up to. Bata pa lang kami, parang kami yung dalawang yung nag-showdown, parang natatawag ng tangalan. Siyempre. Pagalingan nila. Siyempre, never ako nanalo sa kanya kasi magaling talaga siya. So, join siya mga contest and yeah. So, siya ang iniidolo ko even before, up until now, honestly. Tapos, ayun, actually, growing up, wala naman akong confidence to face people, tumayo sa stage, alam mo yun, and I really can't, mahihain akong bata until dumating yung time na na nagkaroon ng opportunity ma-feature yung live ko sa television, sa TV Patrol, and told the story of my father. I think napanood ko yon yung na-feature yung life mo. Sana mapanood din ng mga fans, followers, and viewers natin. Jace, kung may chance ka, share mo yun sa kanila. Napaka-inspiring nung story na yon na na-feature si Jace sa TV Patrol. Ganda. Actually, nung pinapanood ko yun, naging emotional din ako kasi since I also don't have my dad anymore. Pero napakaganda nung pinaghugutan mo ng inspirasyon dun sa story. Pero maalala mo ba nung bata-bata ka talagang gusto mo nang kumakanta-kanta ka na? Or kagaya ko na nasa banyo lang, tapos bigla nag-choir. Sa banyo lang, tapos mag-showdown na kami ng ate ko, pero wala akong lakas ng loob, alam mo yung kumontes. Or kahit nga mag-choir, nahihiya ako. Dumating lang talaga sa point nung college, yung parang wala kang choice kasi pag wala na silang makuha, wala na silang, ikaw na. Tapos until yun nag-build yung confidence ko, honestly, after mabigyan ako ng doon sa sa TV, ganyan, and then some producers asking me kung pwede ako mag-front act sa Pilipinas. So, yeah. So ano mga klase mga yung genre ng music na kinakanta mo? Ay, before, ang genre ko lang, ballad song, Eric Santos, ganyan. Martin Rivera, Benny Davis, yung mga yan. Hindi ako kumakanta eh. Pero ito hulaan ko lang, yung timbre, yung huskiness ng voice ni ni Jace, huhulaan ko lang. Hindi ko pa siya napanood kahit dun sa mga reels niya, hindi ko pa siya napanood eh. Pero parang pakiramdam ko rocker to. Parang mga Bon Jovi, may alam mo favorite song yan eh. Karem, or meron ako alam na favorite song yan. Ay talaga. Uy, baka naman pwede ko ba sabihin, Jace? Ay, okay lang po. Sige. Ano ba yan? Nosy Bulasi. Ayun. Wow, really? Sabi ko na yung rocker to eh. Ayun. Sabi, rocker na rocker yan. Tama si Sir Benny. Actually, nag-explore na lang ako ng genre. Tapos yung mga tao, nagugustuhan yung the way ko deliver ang rock song. So I was like, siguro tama na natin. Ito na yung kaya natin gawin ngayon. So, when I joined the contest sa LA, nag-isip ako ng pasabog talagang kanta. So I chose Banal na Aso.
Uy, Okay. maganda yun. Rock and roll talaga, rock and roll. May imagine mo si Jace, no? Teacher, pero humiheadbang siya. Ay, Rocker na teacher. Okay. Wholesome. Na-imagine ko na eh. Diba? Teacher siya. Gawa nga ng one, parang School of Rock, gano'n, di ba? Yun yung naalala. Pwede, bagay. pwede. Yung voice niya eh, yung timbre ng voice niya, yung husky na sinasabi ko, parang bumabanat to ng rock. So ngayon, Jace, medyo naglalaro ka na ba kung anong kaya mong kantahin? Parang naging versatile ka na? Ano ba? Magbuka po ako mayabang, pero honestly, tinatry ko na lahat ngayon kasi kunyari sa mga shows, ayokong isa lang yung maalala nila sa akin, parang, si Banal na Aso, si Balas, yung alam nila niya. So I keep on trying anything. Kunyari, I'm singing I Will Survive also sa mga shows. All around ka, all around. No? Parang ganun, all around. Kung anong ibigay, anong ihilay, I'm gonna try. And then, I'll try to deliver. Yeah. Yun. Pero Jace, may pagkakataon din ba na parang balak mo rin mag-compose ng song or gusto mo lang mag-cover, to do cover? I actually, before ako mag-isang performer, singer, so, when I was in college, I'm joining songwriting competitions. Okay, galing. Parang I remember there's this Christian songwriting competition that I joined to. And parang fourth place tayo doon, YOLO. I joined, and the title goes, You Only Live Once. So parang the lyric goes, You only live once in this world, just like any other, knowing that life will not be forever. Parang umiikot-ikot lang doon yung mga Then up until nung nagtrabaho, nag-work na ako, nagkaroon ng songwriting competitions sa kayo sa Agustin for their 8th year anniversary. And sa mga sumali na students, alumni, and colleagues, tayo po ang nanalo para sa aming pamilya. Galing. So, excuse me, sorry. So, where do you classify yourself? Hindi naman ikaw yung kumakanta, ba't naubusan ka ng boses? Excuse me po. So, Jace, where do you classify yourself as a singer? No, jazz ba, pop, ballad, or rock, or lahat yun? Oh my! Alam mo, sana po talaga matawag ko yung sarili ko na versatile singer. Pero I'm still considering myself as power ballad rock singer. Wow. Okay. Lupit pa din yun eh. Lumaki po kasi ako bumibirit-birit dahil sa kapatid ko eh. Ano yung pag nagtuturo ka sa mga estudyante, gumaganong-ganong ka? Ay, hindi. Kumakanta po kami. Wow! Yun, ang interesado. That's good. Yeah. Actually, nadala ko dito sa US yung isang song na halo sa Tatlong Bibe. Yung kantang, may tatlong bibe akong nakita. So, ginamit ko siya sa isang lesson sa math. Sa isang equation? Perimeter. So, perimeter is all around. Oh, don't you know perimeter is all around. Are the boldest lights just are the boldest lights. Oh, now you know you just got the boldest lights. And then, Galing. Galing. Johnny, ikaw naman. Somewhat, yung songwriting. Pamela 1. Basta tungkol sa mga numbers ha. Kasi math yung 1 eh. Ayun, Pamela 1. Galing mo, Jace. Akalain mo na yung tune na yun, na-adapt niya. Na-convert niya, no? Dun sa lesson nila. Ang nakakatuwa, nakakanta siya ng mga Amerikano. Yan yung natutuwa. Diba? That's good. Jace, sa ngayon na nandito ka na sa States, nakakapag-front act ka with some of the big stars in the Philippines and of course here in the States. With that entire time, kasi di ba sabi mo nagpa-front act ka na rin sa Philippines, ano yung pinaka-highlight ng singing career mo naman?
Siguro ang pinaka-high. Yung nakishare ka ng stage doon sa taong yun. Who would that be? Yeah, collaboration, no? Collaboration. Honestly, ngayon, wala akong maalala na meron eh. Parang wala pa with the singer. Like, wala pa. Pero, pinaka-proud siguro ako na nasalihan ko as front act. Siguro kay Gigi Delan. Yeah, sobra kasi niya akong fan. And napanood ko siya even kunyari sa box lang. Kahit gusto ko sabihin sana makapagtuwid kami ganyan. Pero syempre baka maano ko ng mga producer. So parang akin. Yan. Yung mapasali lang doon sobrang. Pero in the future, sino mga pangarap mo, pinapangarap mo makakolab? Makakolab. Syempre si gusto ko makatulong si Sarah Geronimo. Gusto ko makakolab din sa kantahan si Style ng SB19. Yeah, mga magagaling si Darren Espanto. Sa ano naman sa foreign? Foreign. Sa mga foreigners. Foreign, lalayo pa tayo kay Beyonce. Uy! To the left. Tsaka si Bruno Mars, syempre Bruno Mars. Kababayan natin yun eh. Kalahating kababayan natin yun. Jace, may papabasa lang ako sa'yo Sige. Ayun. Sabi dito, I remember the first time mag-message sa akin si JC after ng Jaya show. And sinisend niya sa akin lahat ng video niya. Then yun, me and Ate Ruth give him a big spot sa production para pakita niya sa talent niya at ma-share sa buong mundo. Super proud of you, JC. Ang layo-layo na ng narating mo. Sabi ni Vincent Obili. Yun. Naiyak tuloy ako. Aww. Pero totoo po yun. Kasi parang na-inspired lang ako sa isang Jaya show. Ano ka ba nun? During the Jaya show? Sa amin, sa North Carolina. Ano ka ba nun? Pero ano lang po ako ng audience na. Kasi okay. That was my first concert na napanood ko dito sa Amerika. Kasi tas Pilipino. So, syempre punta kami dyan kahit mahal. Ano ka pala nun? And then that time parang I miss, hindi pa ako nakapag-front act noon, and I really miss performing. Tapos I saw people doing front acts na parang, okay, pwede din pala yun dito. And then, hinanap ko talaga yung producer, and I found Kuya Vince saka Ate Ruth. And like, I messaged them like, if in the future you will really want, and then ko talaga lahat ng mga videos ko. As in, para baka mapagbigyan. After that, the rest is history kasi yung sunod-sunod na. Akalain mo si Vincent Obilio pa pala ang nagbili ng break kay Jesus. Sana kami rin, bigyan mo ng break ni Johnny Redom tsaka ni Tina. Vincent. Yeah, break. Sino si Vincent? Bigyan mo na ako ng spring break vacation. Mga ganun. Mga katnakuan lang, round trip ticket lang sana. No? Oo, mga ganun. No? Mga ganun. Mga gigs na ongoing? Gigs ongoing? Ako yung mga gig ko dito sa Virginia. Hindi siya lahat singing. More of hosting and more of event coordinating and event planning. Yun. Kwan rin yun na kasama rin sa sa talent po yun, di ba? Sa listahan ng mga ginagawa mo. Yeah. Just po. Galing, busy tao. Multi-talented talaga siya, no? Oo, multi-talented. Jace, kanina nabanggit mo kanina, mahihain ka, may stage fright ka. Ngayon na nagpo-perform ka, front act ka na sa mga ibang artist, diba? Pag nasa entablado ka, nasa stage ka, ano yung nagra-run sa mind mo? Ano yung nagra-run sa thoughts mo? Actually, walang tao. Kaya ako isipin ng may tao kasi minsan na-pressure ako makita kung masaya ba sila, natutuwa ba sila sa ginagawa ko. Tapos pagmulat ng mata, tapos mag-realize, nandiyan sila, tapos malakpak sila ng malakas. Tapos isip ko, like, I'm doing a worthwhile job. And this is something that I want to do. Shep,
syempre, di ba, pag mayroon kang, for example, they would ask you to sing at least 3 to 5 songs, di ba? So, ikaw ba yung tipong taong, shucks, sana matapos na to? Oh. Or ikaw ba yung taong tipong, pagbubutihan ko, gagalingan ko to? Or, kasi ako, syempre, kami na host, DJ, nasa backstage lang kami. So, hindi kami nakikita, seldom kami Boses lang humarap. namin. Yeah. Pero ako, halimbawa, nag-voice over ako for side A, sobra yung kaba ko or parokya. Pero behind the curtains lang, behind the scene. Pero grabe yung kaba ko. Pero once na nag-growl na ako, ladies and doon na, naghihiyawan na yung tao. Parang nawawala yung kaba ko ng konti. Yeah. Paano ikaw, yung 3 to 5 songs ka nandun sa entablado? Ano yung nararamdaman mo? No, Totally yung kaba ko sa simula talaga. Yung para akong ina-acid reflux. Tapos, pero pag nasa stage na, pag nasimulan ko na, hindi ko talaga alam, parang may sinasabi na lang din sa akin. Tapos ine-enjoy ko na lang siya. Tapos nilalaro ko yung mga tao, ganyan. Nilalapitan ko. No? So, honestly, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin pag nasa stage. That's good. That's good. Johnny, meron ka bang follow-up question? Or Tina? Ma'am Tina. Well, follow-up question. Any plans soon? Kumbaga, if ever there's like a chance na may mag-offer sa'yo talaga for steady gig in may mga hotels ba dyan? Dito kasi sa atin, di ba, parang may mga May gano'n. ano to? Lounge singer. Something like that. Yes. Oo. May mga gano'n ka ba? I don't think may lounge singer sa mga rocker eh. Ay, wala. Puro events. Events. No, event siya. Oh. Kasi kung naman kung naman, kaya naman niya mag-adjust sa ibang Kayo nga pala. genre. Tama. Kaya naman. Actually, ako na-imagine ko yung vibe mo. Ano ba yung faithfully ba yun? Yung kanta yun. Sa Journey. Faithfully. Parang yun yung vibe na nakikita ko Faithfully. sa'yo. Parang na-imagine. Yun, di ba? Yung voice niya eh. Yeah, I know. It's so... Okay, so yeah. I'll be watching. Sige po, Miss Tina, sa kakantayin po natin yan. What? Ay, talaga? Talaga? Kakantayin po natin. Front Okay. act. Oo, front act. Parang bagay na bagay sa'yo, my goodness. Sige po. Pwede bang pasample ngayong gabi? Or Hala. kahit may Alas kli 10 lang? Kahit may kli lang. Baka tukin ka dyan? Baka po eh. Baka maraming dumugin siya. Pag binibig natin eh. Kahit ano lang. Kahit mga one phrase lang. Kahit na isang linya lang. Isang linya lang. Chase. Ay, isang nila. Tatahimik kami. Tatahimik kami. Okay. Sandali lang. Mag-mute muna kami. Okay. Isang linya lang po. Isang linya. Okay po. Hanggang sa faithfully. Okay. We're on into the midnight sun. Wheels go round and round. You're on my mind. Restless heart. Sleep alone tonight. Depending on my love on the wire. Masyado na po ata malakas. Galing. Thank you. Naku, Thank you na pagbigyan kami. Christina, kakantayin ka ng buo promise. Front up. Oh my goodness. Thank you. May kung ka naman, di ba? May YouTube channel ka, di ba? Meron po ako YouTube channel. Puro po mga kalokohan po yung ginagawa po natin. Yan, gusto namin ni Johnny tsaka ni Pete. Yan. Mga kalokohan. Actually, more kami ni Johnny ng mga kalokohan. Gusto namin mga Experiences dito sa US. Mga kalokohan. Wala akong alam sa ganyan. Wow. Right. Nagiging maloko lang ako pag kasama ko si Vince. Okay, akala ko Benny. Si Vince at si Vinny. Producer ko yun. Okay. Ayun. Jace, ito naman tanong ko sa'yo, di ba? What makes you think na you are different from other singers? Kasi lalo na ngayon, uso ang TikTok. Meron pa nga yung meron pa yung, ano ba yung nauso? Kemo? Ano?
Kumu, sorry. So, yun. Kumu, Kumu ka di ba? Tapos may TikToks pa. Tapos sa tingin mo ano yung lamang ni Jace Pasigay sa mga ibang, di man actually lamang, ano yung pinagkaiba What's the difference? ni Jace What sa do you mga think ibang? Siguro I might be, madami kasing singers sa Pilipinas, honestly. Yun yung lagi kong sinasabi sa mga tao na kapag dito sa Amerika, na-appreciate yung ginagawa ko kasi baka konti lang kami mga Pinoy na ganito eh. Pero pagdating mo sa Pilipinas, halimawan. Siguro, buong Pilipinas, puro karaoke ron eh. Oo, parang baka wala na ako lugar doon. Parang ganun din nasa isip. Ngayon thinking doon sa tanong ni Sir Benny, siguro ang edge ko na lang is, aside from singing, I always engage myself sa audience with the touch of hosting and fun. Siguro gano'n. Yeah. Actually, sa mga events namin, I call myself as a singing host. So, part ng hosting is pagkanta and some parts of it, papakilala ko. Parang one-man band ka na lang, ganun. Parang ganun all around na host, singer. Napaka-humble ni Jace. Ang hirap po magano. Naka-live pa naman po tayo. Hoy, pag-okay na, kwento pa tayo, Joe. Pero, wait, question. Go ahead, Tina. So, di ba, you are the singing host, kumbaga. Ano yung, parang may top 5 ka ba na, yung kapag tinanong ka, sige, prepare na rin songs for us, ano yung top 5 mo na songs na talagang, yun, parang kahit mata, yun yung offer mo? I know. MRS most requested song. Yeah. I know. Siguro po pag most requested, mas gusto nila yung halos sasabog na yung Ngala. Lalamuna mo, wag na. Hindi totoo po to. Lagi, banal na aso. Okay. Sabihin yung Nosy Balas. Oh my God. Aegis, nag-Aegis ka ba? Pati nga, sayang na sayang. Yun, Aegis. Oo, as in. Ano pa, meron pa yung sa wedding, kunyari, from this moment. Yan. Shania Twain. Ano ba isa? Hello. Never Enough. Okay. Never enough? What the heck? Ang taas nun. Sampulan mo nga, Tina. Ayan, go. Wait, next month, sing I Will Be Dead. Never enough. Yung Never Enough. Jace. Si Kwan. Ano na pangalan ng kumanta nun? Si Lauren. Allred. Lauren from the movie The Greatest Showman. Jace, ito naman, ang tanong ko pa sa'yo, sa tuwing mag-isa ka lang sa Virginia, you don't have any families around. Yes. Yun naman ang tatanungin kita, saan ka kumukuha ng inspirasyon mo sa araw-araw, sa pagtuturo at sa mga events na darating? Saan ka kumukuha ng inspirasyon? Baka pwede mo naman kaming sharean. Inspirasyon, honestly, ngayon na lang is may nanay. Actually, nanonood ata ang nanay ngayon. Parang siya, para mabigay ko sa kanya yung mga hinihiling pa niya. Kanyari, bahay at lupa sa Pilipinas. And thank God kasi ongoing na. And syempre yung kapatid ko. Congratulations. And yung kapatid ko na nag-aaral, yun sila talaga yung inspirasyon ko para magtuloy kasi I want them sa family po kasi namin ako lang ang graduate. So ang ate ko may anak ko ngayon studying right now. I'm helping her para matapos. Yun yung lessons na natutunan ko from my tatay na para hindi pwedeng wala kang natapos kasi kapag wala kang natapos sa Pinas, you will really not get the best job na magbibigay exactly. Kahit
Kahit nga may natapos kang hirap rin maghanap ng trabaho eh. Yes. Kahit may natapos ka ron, di ba? Napakahigpit ng mga qualifications nila. Sabi, di ba? Na at yung simpleng trabaho lang. Hindi ko naman sinasabing mababa na, pero yung mga simpleng trabaho lang na kailangan 4-year course graduate ka, di ba? Eh, how much more pag, di ba, sabi mo nga na wala ka natapos. Diba? Ang hirap talaga. Tama. Galing nung galing nung inspirasyon ni Jace. Family niya yung Napakabait mo rin. motivation niya sa araw-araw. Kasi, syempre wala akong family dyan. Dyan sa Virginia. Ang hirap din mag-isa eh. Mahirap mag-isa. Kalaban mo, homesickness. Buti may mga naging kaibigan ka dyan sa Virginia. Sa school niyo ba ikaw lang Filipino na teacher din? 5 lang po ako sa school namin. Pero siya yung pinakasikat. Siyempre. Sabihin ko, Sa kanila baka teacher joke lang po. Alam mo, Naging si Teacher of the Year. kasama mo sa work na you also sing? Or just like Actually, yes po. In-invite ko nga sila. So right after my LA stint, yung contest ko, and I won for runner-up. So, merong isang Filipino restaurant na nag-produce ng aking first show. And then I invited some of my colleagues din, Americans. Tapos may poster pa kami noon, tapos may nakalagay. Tapos parang, I performed the walk. Alam naman nila ako yun. Kilig. Jace, pero sa ngayon na nagtuturo ka, saan mo na visualize or anong minamanifest ni Jace Pasigay in the next 3 to 5 years, either sa career, sa teaching, or sa singing? Anong minamanifest mo pa na marating ni Jace? Kasi para sa akin, ang ganda na ng pwesto mo sa buhay, sa totoo lang, 'di ba? Parang for me parang ano lang 'to eh, parang hobby mo na lang 'tong singing. Pero yung career mo very successful. Wow. Ano yung na-visualize mo pa or mina-manifest ni Jace? Oh, that's a good question. Ako po kasi talaga, I'm a man of manifestation na hindi ko alam pero naniniwala talaga ako na pag sinigaw ko sa world, papakinggan niya ako, and for the past years nangyayari na nila. Baba, that question napaisip ako. Ano nga ang gusto mo i-manifest ngayon? Siguro ngayon. Sabi mo kanina, ang dami mo ng courses din na gusto mong aralin. So, ano pa yung sa tingin mo kayang marating ni Jace Pasigay? Siguro ngayon, ang gusto kong i-manifest na lang, magkaroon ng courage to join singing competitions, pero not in the US, siguro sa Pilipinas. I don't know why, pero competitions in the Philippines are, for me, sobrang laki, sobrang hirap kapag nalapitan mo para top caliber. Siguro yun. Tapos, another one, as far as I would like to stay sa US, parang na-envision rin ko na I'll be going around the world, do my passion or profession. Parang, yeah. Oh, magta-travel ka around the world. That's nice. Hindi mala. I have a feeling talagang one day we'll just see you around the world, performing, doing your passion. Nasa right? Jace, huwag mo kaming kalimutan. I will never, promise. Yun, wag mo kaming kalimutan. Johnny, Benny, and Tina. Size 12 ang pa ako, size 12. Tapos large ang t-shirt. Tapos ako medium large na ako. Medium na pala ako. Pabango ko pabango. Pinakamabango. Dior Savon. Jordan. O yung, ano ba yun? Giorgio ba yun? Giorgio's Masyado? Giorgio's Masyado.
Joke lang. But anyway, hindi lang natin nag-message sa akin si Vince Bagtas Entertainment Productions. Ato Ate Ruth and Vince. Hello po sa inyo. Mahal na mahal namin kayo. And sabi ko nga, nag-message sa akin si Vince. Meron siya nire-request na song. Jace. From Air Supply. Pinanta mo dun sa ano yung kwan? Making Love Out of Nothing at All. Ano yung isang place na pinuntahan nyo? Sa may kwan ba yun? Yeah, dalawa yun, di ba? Nakalimutan ko yung isa. Saan ba yung isa? Before dun sa Winston-Salem sa amin, meron pang yung The Night Before sa may... Greensboro? No, hindi Greensboro yun eh. May nag-perform pa kayo before Winston. But anyway, yeah. Yung Apple Bar. Oh, yun, Apple Bar, tama. Sa may... Saan ba yun? Sabi ni Vince, Fayetteville daw. Fayetteville. Kina Kuya Glenn. Favorite ni Kwan niya, kaya nag-message sa akin request ni Vince. So, pagbigyan mo na. Nako. Okay. Mute muna namin, ha? Mute muna namin. Mag-mute muna kami, ha? Sige. Ganito yung mute ko. Sige. Isimula. Okay. I know just how to whisper and know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. Okay. Ayun, simula. Yung maganda yung mabilis. Galing. Yeah. And I know the night is fading, and I know the time, and I'm never gonna tell you, but I'm gonna tell you, but I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches, and I know the ways to play. I know the road to not to break, and man, I always know the flow of the game. Yeah. Galing. Wala ba kayong mga kamay? Thank you po. Wow. Good job. Vince, baka naman, padala mo. Sa room number. Vince. Yun. Ayan, sabi ni Vince. Wala naghahabol sa'yo na. I'm sure daming girls na hey, he's not that. Wala eh. Pero ano ba? May mga nag-message. Kasi re-replyan ko ng Gcash. Tapos yung kinakalimutan na nila ako. Oo. Joke lang po. Grabe naman. Uy, talking about Gcash ah. Talking about Gcash, Vince, alam mo na. Zelle daw. Zelle. Iuso ang Gcash dito. Nga pala, Zelle or Venmo, di ba? Venmo, saka ano ba? Yun. PayPal. Hindi, yung PayPal. But anyway, yun. Bago tayo tuloy magpaalam, Jace, maraming salamat for spending time with us and sharing your wonderful and awesome journey. Hindi pa natatapos dito ang iyong storya. Tuloy-tuloy ito. Nangangarap kami na magkita-kita tayo in person. Pero syempre, kailangan mo ring imbitahan ang iyong mga fans, followers, and viewers dahil meron kang show. Go ahead. Ito yun. Ayan, hello po mga madlang Virginians. And I hope you will be free po on April 12, 2025 at Crescendo Studio. Dito lang po yan sa 8501 Lee Highway, Falls Church, Virginia. Makakasama po natin ang nag-iisang anak po ni April Boy Regino, si JC Regino live in concert po. This is gonna be a tribute for his dad, and
Well, I'm gonna be there po doing some special appearances and special songs, and I'm gonna be singing Faithfully po ni Ate Tina, syempre na request niya. Uy, Yes. Paano yung one, Jace? Paano ba yung mga nakaganyan ba lahat yung mga tao yan? Mga nakadiko ka? Hindi, nakasombrero po lahat. Nakasombrero na. Kamusta kay Galing, no? Jace, kay JC Regino? Pero congratulations. Can I use this opportunity po to thank din yung mga... Go ahead. I want to take this opportunity to thank all of the producers na nagtiwala po sa akin. Like, unang-una yung sa UMAC, and also kay Sir Ken Mendoza. Thank you so much. Glenn Mendoza. Saka si Richard Mendoza. Siyempre, Kuya Vince, thank you so much and all that. Ate Ruth, maraming salamat. Ayun. Jace, maraming salamat sa oras mo na to spend with us. Pero, syempre, kindly invite also your fans, if you have any social media accounts to follow you, or any YouTube channel, go ahead. Now's the time. Yep. So, if you want to follow me po and follow my everyday life and mga gagawin pa natin posts, it's gonna be in my YouTube channel, Jace Pasigay. Just search it mo lang po sa YouTube, and also my Facebook account and Facebook page, Jace Pasigay as well. Tapos sa TikTok, magta-try na po tayo i-maximize yung paggamit. Kasi mga estudyante kong mga Amerikano, hinahanap ako, nakikita ako. Nakikita ako pero darating din po tayo dyan. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Jace, maraming salamat. Pero bago kita pakawalan, meron muna akong isang katanungan. Unless may follow-up question pa kayo, Johnny or Tina? Wala na? Wala. Dahil baka humingi na ng Gcash si Jace. Joke. Nakakakaba naman yung tanong ni Sir Benny. Congratulations lang, Jace. No? Congratulations. In advance. Kahit sa small world talaga, kasi sa mga hindi po nakakalam sa mga viewers po namin, nag-meet na ho kami ni Jace last year during Paul Sapieres concert po sa North Carolina. And then hindi ko akalain na siya pala itong magiging guest namin dito sa show namin. So, pero sabi ni Jace, ikaw daw yung suplado eh. Hindi raw siya. Wala eh. Joke. Wala eh. Hindi, na-insecure ako kasi sobrang galing eh. Ang pogi sa ano. Sa Pinas. Songer din ako. Kaya Ang pogi ni Jace, no? Na-imbir na ako sa kapugian, sa kagandahan ng boses niya. Kaya hindi ko siya sinusupladawan ko siya last year. Yeah, but anyway, seriously, salamat, Jace, for gracing the show. Thank you. Thank you. Jace, ito na malayo pang marating mo sa career mo. Ganda nung sinabi niya nga, gusto niya mag-around the world. Ay, matutupad yan. Matutupad yan. Claim it. Lalo na napaka-noble yung kanyang motivation and inspiration, yung mama niya at yung family niya. Good job. So, pag malinis talaga ang intention mo, walang imposible. Yun ba yung huling tanong? Ito ang huling tanong ko, Jace, kasi nabanggit mo kanina, ang mga tinuturuan mo is mga middle school, mga teenagers. Ano sa tingin mo maging contribution mo if they are struggling with either depression or mental health? Yun ang tanong ko for you, since you are a teacher as well. Well, as a teacher po right now, and I've been experiencing myself, syempre, mental health issues, anxiety, depression, na-accident din ako dito sa Amerika. 2-3 years ago. And yung mga estudyante ko, I seen some of them also experiencing that. And as a teacher, the only thing that I tell them is, if you need someone to talk to, if there's no friend who wants to talk to you, remember that I'm not just your teacher,
but I am your father, your brother, and your best friend who will listen to you. Kung most of them, they don't have parents, and kung meron man sa kanilang mga magulang, yun yung mga magulang na ayaw sila pakinggan, na kapag merong problema sa kanila, sinatawag lang na drama ng yan. And I'm just here because most of them, they just want to be heard. And I'm here to listen every time. Siguro yun yung magiging contribution ko sa kanila sa lahat. And if I cannot give the right advice, remember that I'm just here. Like right. Very well said, Jace. Thank you. Talent and intelligence all in one. Talent and brains. Thank you again for having this time with us. I appreciate you. Thank you. Sana hindi ka na pressure ha sa mga katanungan namin. Sarap mo kakwentuhan. Nakakatawa namin. Ulitin natin pa. Ulitin natin to. Gumagana pa yung ko ngayon eh. Alas Then maganda next time, Sir Benny, kasama na natin si producer Vince. Si Vince? Pag gines natin nila si Jace. Para si Vince din pakantahin natin. Diba? Yun. Jace, maraming salamat. Alam ko puyat ka na dyan sa Virginia. Okay lang na puyatin ko si Johnny Rhythm kasi hindi natutulog yan. Pero ikaw, kailangan mo nang yata yung boses mo. Thank you, Jace! Thank you so much. Thank you. Add kita sa Facebook, ha? Add kita sa Facebook. Thank you so much. Alright, thank you guys. Thank you, Jace. Bye. Alright. Tina and Johnny, thank you din sa inyo. Baka meron din kayong gustong batiin or pasalamatan before we wrap up the show. Go ahead. Pwede? Si Tina. Yeah, Tina, go ahead. Sige, shout out to my friends to Sunny Lounge. Thank you for my lashes. So, making things easier for me. Ganda. Kaya pala eh. Curly. Oo, lipstick lang, okay na. Never yun. Hello na rin sa aking families. At sa aking, sa aking husband, si Koki, at sa aking Benny. Yan. Hi. Oh, si Mark. Yeah, yan o. May friend ako. Yay! Yay! Hi, Mark. Hey. What's up? Ayun. Thank you guys for watching. Thank you, Tina, ha? See you guys again. Yeah. Anytime soon. At happy weekend sa inyo dyan sa Philippines. Saturday na pala. Happy weekend. Enjoy the weekend with the family. Hi to Koki and to Benny. Kay Katukayo. O yun. Johnny, ikaw, baka may gusto kang Siyempre, ipapromote ko lang yung station natin, 89.5 The Playroom. Of course. So, you can find us on online radio box. And then our website, of course, is www.89.5 or 895. Again, it's www.895theplayroom.com for all your favorite music. Because we played them. We play the hits. We play it nice. But so baka bukas area ko, which is Saturday evening dyan sa Philippines. Hindi ko pa alam kung ano oras ako magigising. But so every Saturday, Playroom Weekend Rewind po kami. So mga hits po ng 70s, 80s, 90s. Yun lang ho kaya naming hawakan sa Benny kasi kapanahunan namin. Hindi, bukod pa rin sobrang busy. Sobrang busy. Pero we are open 24 hours a day, 7 days a week. Okay, 24/7 po kami. So kahit saan man kayo lumalop sa mundo, maririnig niyo po kami at anytime. Sa mga mobile devices po ninyo or sa mga laptops or saan pa ba? Basta may internet, mahanap nyo pa kami. Again, it's www.895theplayroom.com and huwag nyong kakalimutan kasi ano ba tawag doon? Magluluto ka pa? No. Ano yung word doon, sir, yung ginamit ko? May babaguhin namin, parang i-revise namin yung format. There you go, reformat. We are reformatting our station starting April. So, sa lahat po ng mga nakikinig at sa mga taga-suporta po namin, salamat po sa inyong lahat and wag po kayong magsasawang makinig. At ito rin po, isa po sa production po ng 89.5 is ito pong Benny Davis Live. So, salamat po sa inyong FRJ lahat. Production, salamat po sa inyo.
Sino? Sa FRJ Productions. Frankie Raymond. Ako na naman ang pinagbintangan. At anyway, salamat Uy, po Tina, sa lahat. salamat ulit sa iyo din, ha? Sa Ma'am Thank Tina, you. sa lahat po ng Thank you mga sa staff. Thank you sa lashes. Magpapa-lashes nga rin ako bukas. Ayan. Uy, paano guys? Paano na tayo? See you guys next Thank you. episode. Next. Dito lang Maganda sa yung Benny next Davis Live. na kwan natin. Abangan po ninyo parate. Correct. Yung mga episodes na darating. Benny, Thank you, Ma'am Tina. Have a Thank good you. weekend. Bye-bye. Thank you po sa lahat. Good night. Happy weekend sa inyo. Uy, mag-ingat kayo. Thank you. Philippines and worldwide. Thank you.